Umuulan ng gabing iyon, hindi malakas, ngunit sapat para gawing malabo ang bawat ilaw sa kalsada. Parang lahat ng alaala ay unti-unting natutunaw sa tubig. Nakatayo si Sunyan sa gilid ng daan, hawak ang manipis na damit na hindi kayang pigilan ng lamig, habang ang dibdib niya ay tila mas mabigat pa kaysa noong siya'y nakakulong. Isang buwan ang lumipas mula nang siya'y hatulan. 3 taon na sentensya para sa isang kasalanang hindi naman talaga kanya. At ngayon, sa isang kapalit na hindi niya inaasahan, 800 mililitro ng dugo, bigla siyang pinalaya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o magalit, dahil kahit malaya na ang katawan niya, parang may bahagi sa kanya ang naiwan sa loob ng malamig na silid na yon. Sa bawat patak ng ulan na dumadampi sa balat niya, pakiramdam niya ay unti-unting binubura ang dating siya, ang babaeng naniwala sa pag-ibig, sa pangako, sa hinaharap, na akala niya ay siguradong darating. Habang naglalakad siya pauwi, pilit niyang hinahawakan ng natitirang pag-asa, ang pangalan na paulit-ulit niyang inuusal sa isip, Gu Jiaming. Ilang gabi niyang inisip kung paano siya nito sasalubungin, kung yayakapin ba siya nito agad o tatawa muna bago siya halikan, kung sasabihin ba nitong, buti na lang bumalik ka. Sa loob ng kulungan, iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya. Ang ideya na may naghihintay, na may dahilan kung bakit sulit ang lahat ng sakit. Ngunit habang papalapit siya sa pamilyar na pintuan, may kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may mali. Parang may nagbago na hindi niya nakita. Huminto siya sandali. Hinayaan ang ulan na tumama sa mukha niya. At sa katahimikang iyon, narinig niya ang mga boses sa loob. Mga salitang hindi niya inaasahan, ngunit tila matagal nang naghihintay na marinig. Hindi ako pwedeng maging kabit habang buhay, sabi ng isang babae, malamig at diretsyo, na parabang matagal na nitong tinanggap ang sitwasyon. Nanigas si Sunyan sa kinatatayuan niya. Ang mga paa niya ay parang ayaw nang gumalaw, habang ang puso niya ay unti-unting bumibilis. Maghintay ka lang, sagot ng lalaking boses, isang boses na kilalang kilala niya, isang boses na minsan ay naging tahanan niya. Malapit na matapos ang probation period, kapag maayos na ang lahat, bibigyan kita ng tamang posisyon. Sa sandaling yon, parang may kung anong pumutok sa loob niya, hindi malakas, hindi dramatiko, kundi isang tahimik na pagbasag na hindi na kayang buuin muli. Hindi niya kailangang makita ang eksena, sapat na ang mga salita para maintindihan ang lahat. Ang mga pangakong pinanghawakan niya, ang mga gabi na ginugol niya sa paghihintay, lahat ay biglang nawala ng saysay. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ang pangalan niya, Nian. Parang reflex, napahinto siya, at sa sumunod na mga salita, tuluyan nang naglaho ang natitirang ilusyon sa loob niya. Nakabangga ako ng tao noon, sabi ng lalaking yon, walang pagsisisi sa tono, kundi parang simpleng kwento lang, pero hindi ako pwedeng makulong. Ikaw na lang ang umako, wala ka namang trabaho, kakagraduate mo pa lang noon. Ako? Malapit na akong maging executive. Napapikit si Sunyan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa biglang paglilinaw ng lahat. Hindi siya naging bayani, hindi siya naging sakripisyo. Isa lang siyang ginamit, isang kapalit, isang taong madaling isantabi kapag tapos na ang pakinabang. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumasok para kumprontahin sila. Sa halip, tahimik niyang tinanggap ang katotohanan, habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak, tila sinasabayan ang katahimikan sa loob niya. Ang tanga-tanga ko, bulong niya sa sarili, ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang galit, wala nang lungkot, kundi isang malamig na pagkatanto. Parang may bahagi sa kanya ang biglang nagising, isang bahagi na matagal niyang hindi pinakinggan. At sa gitna ng pagkawasak na iyon, may isang alaala ang unti-unting bumalik. Ang matandang lalaking nag-alok sa kanya ng kasal, ang apo nitong lalaking hindi niya kilala. Ang pangalang Fang Yechen na noon ay wala namang ibig sabihin. Ngayon, sa kakaibang paraan, iyon na lang ang natitirang landas sa harap niya.
Itinaas niya ang tingin sa madilim na langit, hinayaan ang ulan na maghalo sa luha na hindi na niya namalayang tumulo. Hindi na siya babalik sa dating buhay, hindi na siya babalik sa taong iyon. Kung may natutunan man siya sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanang ang pag-ibig na pinilit ay hindi kailanman magiging totoo at ang sakripisyong walang kapalit ay hindi kabutihan, kundi kahinaan. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa hinaharap kahit hindi niya ito nakikita ng malinaw. Dahil ngayon, wala na siyang inaasahan mula sa iba. At marahil, iyon ang tunay na simula ng pagiging malaya. Sa umagang sumunod, hindi na umuulan, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. Parang may iniwang bakas ang gabi na hindi basta mawawala. Tahimik na sumakay si Sunian sa sasakyan ng matandang Feng. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya nag-alinlangan, na para bang ang desisyon ay matagal na niyang ginawa, kahit kagabi lang ito naging malinaw. Sa bintana, mabilis na dumadaan ang mga gusali, mga tao, at mga ilaw, mga bagay na tila pamilyar, ngunit parang wala ng koneksyon sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong ng matanda, hindi pilit, kundi parang binibigyan siya ng huling pagkakataon umatras. Sandaling tumingin si Sunian sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang mukhang pagod, maputla, ngunit may kakaibang katatagan. Opo, maikli niyang sagot, hindi dahil sigurado siya sa kung anong mangyayari, kundi dahil wala na siyang dahilan para bumalik pa sa dati. Pagdating nila sa mansyon ng pamilya Feng, hindi niya napigilang huminto sandali. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa bigat ng katahimikan na bumalot sa buong lugar. Walang ingay ng tao, walang galaw ng mga katulong, parang isang malaking bahay na puno ng lihim. Dinala siya ng matanda sa loob, direkta sa isang silid, kung saan naghihintay ang lalaking magiging asawa niya. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Fang Yechen, nakaupo sa wheelchair, tuwid ang likod, malamig ang mga mata, at tila walang kahit anong emosyon sa mukha. Sandaling nagtagpo ang mga tingin nila, at sa saglit na yon, parang may hindi sinasabing kasunduan na agad na buo. Walang pag-ibig, walang pag-asa, puro praktikalidad. Kung iniisip mong magkakaroon tayo ng normal na buhay mag-asawa, itigil mo na. Diretsyong sabi ni Feng Yechen, ang boses niya ay kalmado ngunit matalim, parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa. Hindi siya nagtaas ng boses, ngunit sapat na yon para maramdaman ni Sunian ang distansya na agad nitong inilagay sa pagitan nila. Kahit magkaanak tayo ng 100 beses, hindi iyon magbabago ng kahit ano. Tahimik siyang nakinig, hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil hindi na niya kailangan pang ipagtanggol ang sarili niya. Sa halip, dahan-dahan siyang umupo sa harap nito, diretso ang tingin, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi rin ako nagpapakasal dahil sa'yo, sabi niya. Pantay ang tono, parang sinasalamin lang ang sinabi nito, kailangan ko lang ng matitirhan. Sandaling natahimik ang silid, hindi dahil sa tensyon, kundi dahil sa kakaibang pagkakatugma ng dalawang taong parehong walang inaasahan sa isa't isa. Tumingin si Fang Yechen sa kanya ng mas matagal, tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Ngunit sa halip na makita ang kahinaan, ang nakita niya ay isang uri ng lamig na hindi niya inaasahan. Kung ganoon, marahil nitong sabi, mabuti pa. At doon nagsimula ang kanilang kasal, hindi sa ilalim ng musika o mga pangako, kundi sa isang tahimik na kasunduan na walang emosyon, walang pangarap, at walang obligasyong higit pa sa pagiging magalang sa isa't isa. Lumipas ang mga araw na parang walang nangyayari, ngunit sa loob ng mansyon, unti-unting nagbabago ang ritmo ng buhay ni Sunian. Isang umaga, nagising siya sa katahimikan na tila mas malalim kaysa dati at nang lumabas siya, sa kanya napansin. Wala ni isang katulong sa bahay. Nagbakasyon sila, sabi ng isang tauhan nang tanungin niya. Parang normal lang ang lahat, ngunit hindi iyon normal at alam niya iyon. Sa halip na magreklamo, tahimik niyang tinanggap ang sitwasyon. Hinawakan ang mga gawain na hindi niya kailanman inisip na gagawin niya. Pagluluto, paglilinis, paglalaba.
Lahat sa loob ng isang napakalaking bahay na parang hindi naubos. Mula sa itaas, tahimik siyang pinagmamasdan ni Fang Yechen. Hindi niya alam kung bakit hindi siya umaalis, kung bakit hindi siya nagrereklamo, kung bakit sa bawat pagod na galaw nito ay may kakaibang tiyaga na hindi niya maipaliwanag. Gaano katagal niya kakayanin? Tanong niya sa sarili, hindi bilang pag-aalala, kundi bilang pagsusuri. Parang sinusubukan niyang alamin kung saan ang hangganan ng babaeng ito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi iyon dumarating. Sa halip, may kung anong unti-unting nagbabago, hindi sa kanya, kundi sa paraan ng pagtingin niya rito. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay at ang ilaw ay mahina lang, nakita niya si Sunian na nakaupo sa sahig ng kusina, nakasandal sa dingding, hawak ang ulo na tila nahihilo. Hindi ito umiiyak, hindi ito humihingi ng tulong, kundi simpleng nagpapahinga. Parang sanay na sa ganitong pakiramdam. Sa sandaling iyon, may kung anong kumirot sa loob niya. Isang pakiramdam na hindi niya agad tinanggap. Bakit hindi siya nagsusumbong? Mahina niyang tanong sa sarili, habang ang katahimikan sa pagitan nila ay tila mas lumalim. At sa gitna ng malamig na kasunduang iyon, may isang bagay na nagsimulang magbago. Hindi malinaw, hindi pa matatawag na damdamin, ngunit sapat para sirain ang dating balanse. Hindi pa nila alam, ngunit ang katahimikan na dati pader sa pagitan nila ay unti-unti nang nagiging tulay. Kinabukasan, mas maliwanag ang sikat ng araw, ngunit hindi nito nabawasan ang bigat sa katawan ni Sunyan, na parang bawat galaw ay may kapalit na pagod na hindi agad nawawala. Maaga siyang nagising, halos hindi na natulog ng maayos, at tahimik na bumaba sa kusina upang ihanda ang almusal, kahit walang nagsabi sa kanyang gawin iyon. Sa bawat hiwa ng gulay at bawat tunog ng kumukulong tubig, tila pinipilit niyang panatilihin ang ritmo ng isang normal na buhay. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit sa loob niya, may kahinaan na hindi niya maitanggi. Ang epekto ng dugo na ibinigay niya ay hindi pa nawawala, at ang katawan niya ay patuloy na nagpapaalala na hindi siya kasing lakas ng ipinapakita niya. Gayunpaman, hindi siya tumigil dahil sa mundong ito, ang pagtigil ay parang pag-amin ng pagkatalo, at iyon ang huling bagay na gusto niyang ipakita. Habang inaayos niya ang hapag, dahan-dahang lumapit si Feng Yechen. Ang gulong ng wheelchair ay halos hindi marinig sa sahig, ngunit ramdam ang presensya nito sa buong silid. Ikaw ang nagluto nito? Tanong nito. Hindi mapanuri, ngunit hindi rin ganap na walang pakialam. Tumango si Sunian, hindi tumingin ng diretsyo, at marahang itinulak ang plato palapit sa kanya. Tahimik na tinikman ni Feng Yechen ang pagkain, at sa isang saglit, bahagyang kumunot ang noo niya, hindi dahil sa hindi masarap, kundi dahil sa hindi niya inaasahan. Simple lang ang ulam, ngunit may init na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Hindi masama, sabi niya, ngunit ang tono niya ay mas mahinahon kaysa dati, na para bang may kung anong nagbago kahit hindi niya sinasadya. Pagkatapos ng almusal, hindi siya pinayagang magpahinga. Ang utos ay malinaw, linisin ang buong mansyon, mula sa itaas hanggang sa pinakailalim, pati ang harap at likod na tila walang katapusan. Tahimik niyang tinanggap iyon, hindi dahil sa wala siyang karapatang tumanggi, kundi dahil mas pinili niyang ilagay ang enerhiya niya sa pagtitiis kaysa sa pakikipagtalo. Sa bawat hagod ng basahan at bawat buhat ng mabibigat na gamit, unti-unting nanghihina ang katawan niya, ngunit pinipilit niyang panatilihing tuwid ang likod, parang may ipinapakita siya sa sarili niya, na kaya pa niya na hindi pa siya tuluyang nasisira. Mula sa study room, muling pinagmamasdan siya ni Feng Yechen, ngunit ngayon, iba na ang tingin niya. Hindi na ito simpleng pagsusuri, kundi may halong pagkalito na hindi niya maipaliwanag. Seryoso ba siya o nagpapanggap lang? Tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ng pawis na dumadaloy sa noo ni Sunyan, ang mga kamay nitong unti-unting namumula sa kakatrabaho. Ngunit kahit ilang oras na ang lumipas, hindi siya tumigil, hindi siya humingi ng tulong, at higit sa lahat, hindi siya nagreklamo.
Ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi niya maintindihan dahil para sa kanya, ang mga tao ay laging may kapalit ang bawat ginagawa. Bandang tanghali, nang hindi na niya kaya ang hilo, napaupo si Sunyan sa gilid ng kusina. Hinawakan ng ulo na tila umiikot ang paligid. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa gutom o sa pagkawala ng dugo. Ngunit malinaw na hindi na sapat ang lakas niya para ipagpatuloy ang lahat. Ngunit bago pa siya tuluyang bumigay, naramdaman niya ang presensya ni Feng Yechen sa likuran niya. "Tumigil ka na," bigla nitong sabi. Ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati, ngunit hindi pa rin ganap na malambot. Nagulat si Sunyan hindi sa sinabi nito, kundi sa katotohanang napansin siya nito. "Hindi ako nagpapahinga dahil tamad ako," mahina niyang sagot, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi parang simpleng paliwanag lamang. "Anemic lang ako." Sandaling natahimik si Fang Yechen at sa unang pagkakataon, tila may koneksyon ang mga piraso ng impormasyon sa isip niya. Ang dugo, ang kahinaan, ang mga sandaling halos mawalan ito ng lakas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong kumirot sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya agad tinanggap. "Huwag ka nang magluto," sabi niya sa wakas, bahagyang umiwas ng tingin, na para bang ayaw niyang ipakita ang pagbabago sa sarili niyang desisyon. "Magpahinga ka." Hindi agad sumagot si Sunyan. Parang hindi siya sanay na may naguutos para sa kapakanan niya. Ngunit sa huli, tumango siya, dahan-dahang tumayo, at naglakad palayo ng walang dagdag na salita. Sa likod niya, nanatiling nakatingin si Feng Yechen. Ang mga mata niya ay mas malalim kaysa dati, na para bang may sinusubukang unawain na hindi niya kayang pangalanan. Sa katahimikan ng mansyon, may isang bagay na malinaw. Ang babaeng ito ay hindi katulad ng iniisip niya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang kasal, hindi na niya ito nakikita bilang isang obligasyon, kundi bilang isang palaisipan na unti-unti niyang gustong maintindihan. Tahimik ang mansyon ng gabing iyon, ngunit ang katahimikan ay hindi na kasing bigat tulad ng dati. Bagkus ay parang may kung anong gumagalaw sa ilalim nito. Isang pagbabago na hindi pa malinaw, ngunit hindi na rin maikakaila. Sa loob ng silid, nakahiga si Sunyan ngunit hindi makatulog. Nakatitig lang sa kisame habang ang ilaw mula sa labas ay dahan-dahang gumuguhit ng anino sa dingding. Ramdam pa rin niya ang panghihina ng katawan, ang bahagyang hilo sa tuwing gagalaw siya. Ngunit mas malakas ang ingay ng isip niya kaysa sa sakit na nararamdaman. Paulit-ulit na bumabalik ang mga nangyari. Ang pagkakanulo, ang kasal, ang kakaibang pag-aalaga na hindi niya inaasahan mula sa lalaking dapat ay walang pakialam sa kanya. Bakit? Mahina niyang tanong sa sarili, ngunit walang sagot na dumating, kundi ang tunog lamang ng hangin sa labas na parang sumasabay sa paghinga niya. Samantala, sa kabilang silid, nakaupo si Fang Yechen sa harap ng bintana. Hindi rin makatulog, hawak ang isang baso ng tubig na matagal nang hindi niya iniinom. Sa isip niya, paulit-ulit na lumilitaw ang eksena kanina. Ang maputlang mukha ni Sunyan, ang paraan ng pagpilit nitong tumayo kahit halatang nanghihina na, at ang salitang anemic na tila may mas malalim na kahulugan. Hindi lang yon, bulong niya sa sarili, habang ang mga alaala mula sa ospital ay unti-unting bumabalik. Ang pagsasali ng dugo, ang matandang lolo na hindi nagsabi ng buong detalye, at ang isang pangalan na hindi niya pinansin noon. Sa sandaling iyon, parang may ilaw na biglang sumindi sa isip niya, at ang lahat ng piraso ay nagsimulang magdugtong-dugtong. Kinabukasan, hindi siya nag-atubiling pumunta sa ospital. Ang galaw ng wheelchair ay mas mabilis kaysa karaniwan, na para bang may hinahabol siyang sagot na matagal nang nakatago. Sa loob ng opisina ng doktor, hindi siya nag-aksaya ng oras sa mga formalidad. "Sino ang nag-donate ng dugo sa akin?" Diretsong tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng diin. Sandaling nag-alinlangan ang doktor, ngunit sa huli ay sumagot din, isang babae. Si Sunian. Parang huminto ang mundo sa loob ng ilang segundo. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi dahil sa gulat,
kundi dahil sa bigat ng katotohanan na biglang bumagsak sa kanya. Habang bumabalik siya sa mansyon, mas mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Hindi dahil sa katahimikan, kundi dahil sa mga salitang hindi niya agad maayos sa isip. Iniligtas niya ako, bulong niya. Parang hindi pa rin lubos na naniniwala, habang ang imahe ni Sunian ay unti-unting nagbabago sa paningin niya. Hindi na ito ang babaeng pinakasalan niya dahil sa isang kasunduan, kundi isang taong nagbigay ng buhay kapalit ng sarili niyang lakas. At hindi man lang sinabi iyon. Ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang bagay na hindi niya palubos na nauunawaan. Ngunit bago pa siya makarating sa bahay, isang tawag ang dumating. Ang boses sa kabilang linya ay nagmamadali at may halong kaba. Ginoong Feng, nasa panganib si Ginang Sunian. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng iniisip niya, napalitan ng isang matinding pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Nasaan siya? Mabilis niyang tanong, habang ang kamay niya ay bahagyang kumapit sa gilid ng upuan, mas mahigpit kaysa karaniwan. Nang marinig ang sagot, hindi na siya nag-atubili. Ang direksyon ay malinaw at ang oras ay biglang naging napakahalaga. Sa isang madilim na silid sa isang hotel, pilit na kumakawala si Sunian sa pagkakahawak ng lalaking matagal na niyang kinilala. Ngunit ngayon ay tila ibang tao na. Pitawan mo ako, matigas niyang sabi, kahit ang katawan niya ay hindi na kasing lakas ng dati. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo itong lumapit. Ang ngiti ay puno ng pagmamayabang at galit. Ngayon ka pa magmamalinis? Sagot nito, habang ang mga salita ay parang lason na unti-unting kumakalat. Sa sandaling iyon, hindi siya natakot, kundi napuno ng galit, isang galit na matagal niyang pinigil, ngunit ngayon ay handa nang sumabog. At bago pa tuluyang mangyari ang pinakamasama, biglang bumukas ang pinto. Kasabay ng isang boses na malamig, ngunit puno ng awtoridad. Tumigil ka. Hindi malakas, ngunit sapat para patahimikin ang buong silid. Sa pintuan, nakaupo si Feng Yechen. Ang mga mata niya ay hindi na kasing lamig ng dati. Ngayon, may apoy na hindi niya kailanman ipinakita noon. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung ano ang relasyon nila, kung ano ang kasunduan nila, iisa lang ang malinaw. Hindi niya hahayaang masaktan siya. Hindi agad gumalaw ang lahat matapos bumukas ang pinto. Parang ang mismong hangin ay tumigil upang hintayin ang susunod na mangyayari. At sa gitna ng tensyong yon, ang mga mata ni Feng Yechen ay nakatutok lamang kay Sunian. Hindi sa lalaking humahawak sa kanya, kundi sa babaeng tahimik na lumalaban nang hindi sumisigaw. Lumayo ka sa kanya, mahinahon niyang sabi, ngunit ang bigat ng boses niya ay sapat para maramdaman ng lahat ang babala sa likod nito. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng lalaki, mula sa kayabangan tungo sa pag-aalinlangan. Ngunit bago pa ito makapagsalita, mabilis na umabante ang mga tauhan ni Feng Yechen at hinila ito palayo. Ang ingay ng pagtutol ay tila naputol sa loob ng silid na yon. Naiwan si Sunian, nakatayo, bahagyang hinihingal, ngunit hindi siya lumapit. Hindi siya humingi ng tulong. Tumingin lang siya kay Feng Yechen na parang may gustong itanong, ngunit piniling manahimik. Nasaktan ka ba? Tanong niya. Mas mahina ngayon. Parang ang galit kanina ay biglang napalitan ng isang pag-aalangan na hindi niya kayang itago. Umiling si Sunian, kahit ang kamay niya ay bahagyang nanginginig, at dahan-dahang inayos ang sarili na para bang gusto niyang burahin ang nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Kaya ko naman, sagot niya. Simple, diretso, at yun ang mas lalong nagpalalim sa tingin ni Feng Yechen. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa halip na mairita, mas lalo siyang napaisip bakit hindi siya umaasa sa iba kahit sa sandaling malinaw na kailangan niya. Sa loob ng sasakyan pauwi, muling bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon, hindi na ito kasing layo tulad ng dati. Umuulan na naman, mahina lang, ngunit sapat para gawing mas mabagal ang bawat segundo. Tumingin si Feng Yechen sa bintana, ngunit ang refleksyon ni Sunian ang nakikita niya, maputla pa rin, tahimik,
ngunit may lakas na hindi niya maipaliwanag. Hindi ko siya kilala. Bigla niyang sabi, parang gusto niyang linawin ang isang bagay na hindi pa man tinatanong. Sandaling napalingon si Sunian, ngunit hindi siya nagulat. Para bang inaasahan na niya iyon. Alam ko, sagot niya, mahinahon at muli. Pinili niyang huwag palakihin ang usapan. Pagdating sa mansyon, hindi agad bumaba si Feng Yechen, na natili siyang nakaupo habang pinagmamasdan si Sunian na dahan-dahang lumabas ng sasakyan. Ang kilos nito ay maingat, parang pinipigilan ng sakit na hindi niya ipinapakita. Sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa loob niya. Hindi ito bigla, hindi rin malinaw, ngunit sapat para hindi na niya kayang ibalik ang dating pagtingin sa kanya. Sunian, tawag niya, at sa unang pagkakataon, hindi niya ginamit ang malamig na tono na nakasanayan niya. Huminto ito at bahagyang lumingon, naghihintay, ngunit hindi nagtatanong. Kung may gustong gawin sa iyo ang iba, dagdag niya, bahagyang umiwas ng tingin na para bang nahihirapan siyang buuin ang mga salita. Sabihin mo sa akin. Hindi ito utos, hindi rin obligasyon. Isang simpleng pangungusap na may ibang bigat. Sandaling natahimik si Sunian at sa likod ng katahimikang yon, may bahagyang paggalaw sa loob niya. Isang damdaming hindi pa niya gustong pangalanan. Hindi ko kailangan, sagot niya sa huli. Ngunit hindi ito matigas tulad ng dati, kundi parang isang paalala sa sarili. Ngunit sa gabing yon, habang mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kumot na tila nagbibigay ng konting init, hindi niya maiwasang balikan ang sandaling iyon. Ang pagbukas ng pinto, ang boses na tumigil sa lahat, at ang paraan ng pagtitig ni Feng Yechen na parang hindi na siya isang kasunduan lamang. Sa kabilang silid, gising pa rin si Feng Yechen, nakatingin sa kisame, habang ang mga tanong ay unti-unting dumadami sa isip niya. At sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katulad ng dati. Hindi pa ito pag-ibig, ngunit hindi na rin ito kawalan ng pakialam. At sa pagitan ng dalawang taong parehong natutong mabuhay ng mag-isa, may isang manipis na linya ang unti-unting nabubuo. Hindi nila nakikita, hindi nila hinahawakan, ngunit pareho nilang nararamdaman. Dumating ang umaga na mas tahimik kaysa karaniwan. Parang ang buong mansyon ay naghihintay ng isang bagay na hindi pa nangyayari. At sa loob ng kusina, maingat na hinihiwa ni Sunian ang mga gulay habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. Hindi na kasing bigat ang galaw niya kumpara sa mga nakaraang araw, ngunit naroon pa rin ang bakas ng pagod sa bawat kilos, isang paalala na ang katawan niya ay hindi pa ganap na nakabawi. Gayunpaman, may kakaibang katahimikan sa kanya ngayon, hindi dahil sa kawalan ng iniisip, kundi dahil sa unti-unti niyang pagtanggap sa sitwasyon, na ang buhay niya ay nagsimula na ulit, kahit hindi sa paraang inaasahan niya. Habang inaayos niya ang almusal, hindi niya namalayan ang mga matang tahimik na nakatingin sa kanya mula sa pintuan. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya na parang may sinusubukang unawain. Hindi mo kailangang gawin lahat, biglang sabi ni Feng Yechen. Ang boses ay hindi na kasing lamig tulad ng dati, ngunit may distansya pa rin na hindi nawawala. Bahagyang napahinto si Sunian, ngunit hindi siya lumingon agad. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa na para bang normal lang ang sinabi nito. Sanay na ako, sagot niya. Payak ngunit may laman. At sa sandaling iyon, parang may kung anong hindi sinasadyang tumama kay Feng Yechen. Isang katotohanang hindi niya napansin noon. Sanay na siya. Sa pagod, sa katahimikan, sa hindi pag-asa sa iba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang simpleng sagot na yon ay nagdulot ng kakaibang bigat sa loob niya. Isang pakiramdam na hindi niya agad matukoy kung awa ba o paghanga. Matapos ang almusal, hindi na siya pinigilan ni Feng Yechen nang magpaalam si Sunian na lalabas. Dala ang ilang papel at isang maliit na bag na matagal nang nakatago. Hindi niya tinanong kung saan ito pupunta, ngunit sa likod ng katahimikan, may pagnanais siyang malaman. Isang bagay na hindi niya pa inaamin kahit sa sarili niya. Sa kabilang banda, si Sunian ay naglakad papunta sa isang lugar na matagal na niyang iniwasan.
ang mundo sa labas na hindi na siya kilala, ngunit siya ay pilit na babalik. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang halo ng kaba at determinasyon, ngunit hindi siya huminto dahil alam niyang kung hindi siya magsisimula ngayon, kailan pa. Sa loob ng isang malaking gusali ng kumpanya, huminto siya sandali bago pumasok. Hinawakan ang mga papel na parang doon nakasalalay ang lahat ng susunod na mangyayari. Hindi niya alam kung matatanggap siya. Hindi niya alam kung tatanggapin siya ng mundo matapos ang nakaraan niya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot na mabigo. Nang tawagin ang pangalan niya, pumasok siya ng diretso ang likod, dala ang lahat ng natutunan niya mula sa sakit at pagkatalo. Ang interview ay hindi mahaba, ngunit sapat para mapansin ang kakaibang determinasyon sa mga mata niya. At kahit may pagdududa, may isa ring taong naniniwala na may potensyal siya. Samantala, sa mansyon, tahimik na nakaupo si Feng Yechen sa study room, ngunit ang isip niya ay wala sa mga dokumentong nasa harap niya. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga salitang sinabi ni Sun Yan, ang paraan ng pagsagot nito, at ang mga kilos na tila hindi humihingi ng kahit anong kapalit. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naaapektuhan, kung bakit hindi na niya kayang baliwalain ang presensya nito tulad ng dati. Ano ba talaga siya? Bulong niya sa sarili, habang ang mga tanong ay unti-unting dumadami kaysa sa mga sagot. Nang gabing yon, bumalik si Sunya na may kakaibang liwanag sa mata. Pagod pa rin ang katawan, ngunit may halong pag-asa na hindi niya naitago. Nakahanap ako ng trabaho, sabi niya. Hindi naghihintay ng reaksyon, kundi parang simpleng pagbabahagi lamang. Sandaling natahimik si Feng Yechen at sa halip na magtanong, tumango lang siya, ngunit sa loob niya, may kung anong gumalaw. Isang tahimik na kasiyahan na hindi niya inaasahan. Maganda, maikli niyang sagot, ngunit ang tono niya ay mas malambot kaysa dati. Sa gabing iyon, habang magkatabi, ngunit magkalayo silang nakaupo sa iisang espasyo, hindi na kasing lamig ang hangin sa pagitan nila. Hindi pa ito init, ngunit hindi na rin ito malamig. At sa pagitan ng dalawang taong parehong nagsisimulang magbago, may isang bagay na dahan-dahang nabubuo, isang koneksyon na hindi pa nila pinapangalanan, ngunit hindi na rin nila kayang itanggi. Hindi nagtagal matapos magsimula si Sunyan sa trabaho. Mabilis niyang natutunan ang ritmo ng tindahan, ang ngiti na kailangang hindi pilit, ang boses na dapat sapat lang ang lambing, at ang paraan ng pagtingin sa bawat customer na parang naiintindihan niya ang gusto nila kahit hindi pa ito sinasabi. Sa likod ng counter, tahimik siyang nagmamasid, nag-aaral, at unti-unting binubuo ang sariling mundo na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Hindi siya nagmadali, hindi siya naghangad agad ng pagkilala, dahil alam niyang ang tunay na halaga ay hindi nakukuha sa isang araw lamang. Ngunit sa gitna ng bagong simula na yon, hindi niya inaasahan na ang nakaraan ay kusang lalapit. Hindi para magpatawad, kundi para guluhin muli ang tahimik niyang buhay. Hindi ba't si Sunyan ito? Isang boses ang biglang sumingit, pamilyar. May halong pangungutya na agad niyang nakilala, kahit hindi pa siya lumilingon. Dahan-dahan siyang humarap, at doon niya nakita si Gujayaming. Nakatayo sa harap niya, na parang walang nangyari, na parang wala siyang ninakaw na taon sa buhay niya. Sa tabi nito ay ang babaeng matagal na niyang narinig, si Shen Pilan, ang tunay na dahilan kung bakit siya nakulong. Akala ko naman masaya ka na, bilang mayamang may bahay. Dagdag nito, may ngiting puno ng yabang, habang ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ngunit sa halip na magalit, hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya umatras. Tumingin lang siya ng diretsyo, tahimik, at sapat iyon para mawala ang kumpiyansa ng taong nasa harap niya kahit sandali lang. May bibilin ba kayo? Mahinahon niyang tanong, parang isang normal na empleyado lamang na parabang hindi niya kilala ang dalawang taong yon. Napangisi si Gujayaming, tila naiinis sa kawalan ng reaksyon na inaasahan nito. Siyempre, tutulungan kita sa kota mo, sagot nito, sabay turo sa mga alahas na mamahalin na parang ipinapakita ang bagong estado nito sa buhay. Isa-isa nitong pinili ang mga mamahaling piraso,
Habang si Sunyan ay tahimik na nagbabalot, hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon, ngunit sa loob niya, malinaw ang bawat hakbang. Hindi ito basta pagbili. Ito ay pagmamayabang, isang pagtatangka na ipakita kung sino ang nasa itaas ngayon. Ngunit hindi siya apektado dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahambing, hindi na siya naghahanap ng hustisya sa paraan ng mundo. Nang matapos ang transaksyon, biglang nagbago ang tono ni Gujayaming. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkainis. I-refund mo ito, utos nito. Parang isang batang hindi nasunod ang gusto. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Sunian. Nanatili siyang kalmado habang ipinapaliwanag ang patakaran. Walang refund kung walang depekto. Sa sandaling iyon, ang tensyon ay unti-unting tumaas at ang dating kayabangan ay naging galit na pilit tinatakpan. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, may isang presensya ang pumasok. Isang babaeng may aura ng awtoridad. Ang bagong may-ari ng mall na hindi inaasahang pumanig kay Sunyan. Sa isang iglap, ang sitwasyon ay nabaligtad at ang mga taong dati nasa itaas ay napilitang umatras. Habang pinagmamasdan ni Sunyan ang pag-alis ng dalawa, hindi siya nakaramdam ng saya, hindi rin siya nakaramdam ng paghihiganti, kundi isang kakaibang katahimikan. Parang sa wakas, naputol ang tanikala na matagal niyang dala. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang panig ng lungsod, nagsisimula ng gumalaw ang mga bagay na hindi niya nakikita. Sa isang tahimik na opisina, nakikipag-usap si Gujayaming kay Shenpilan. Ang tono ay puno ng kaba na pilit itinatago. Muling iniimbestigahan ng kaso, sabi nito, at sa isang iglap, nawala ang kumpiyansa sa mga mata nito. Samantala, si Sunyan, hindi alam ang paparating na bagyo, ay patuloy na nagtrabaho, unti-unting binubuo ang sarili niyang pangarap. Ngunit sa loob ng katahimikan na yon, may isang desisyon siyang ginawa. Hindi na siya tatakbo, hindi na siya magtatago. Kung darating man ang katotohanan, haharapin niya ito, hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong handang lumaban. At sa unang pagkakataon, ang laban na iyon ay hindi na niya kinatatakutan. Dumating ang gabi na mas mabigat kaysa karaniwan, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa katahimikan na tila may itinatagong tanong sa pagitan nila. Pag-uwi ni Sunyan, nadatnan niya si Fang Yechen sa sala, hindi nakatingin sa telepono o dokumento, kundi diretso sa pintuan, parang matagal nang naghihintay. Huminto siya sandali, hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahagyang diin na hindi niya narinig noon. Hindi siya nagmadali sumagot. Inilapag muna ang bag bago marahang nagsalita. May kinausap lang ako. Simple, diretsyo, ngunit sapat para mag-iwan ng puwang para sa duda. Sandaling natahimik si Feng Yechen, ngunit sa loob niya, hindi ganoon katahimik ang lahat. Paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ng kapatid niya. Ang larawan na ipinakita sa kanya, ang lalaking nakauniporme na kasama ni Sunyan. Hindi niya alam kung bakit siya naapektuhan, kung bakit hindi niya kayang baliwalain ang ideya na may ibang lalaki sa buhay nito. Kaibigan, muli niyang tanong, bahagyang tumingin sa kanya. Parang sinusubukang basahin ang sagot bago pa man ito lumabas. Bahagyang napangiti si Sunyan, hindi dahil masaya siya, kundi dahil naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng tanong. Hindi kaibigan, pulis, sagot niya. At sa sandaling iyon, tila mas lalo pang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Pulis, ulit ni Feng Yechen, at ngayon, hindi na niya maitago ang pagbabago sa tono. May halong pagdududa, may halong inis na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Para saan? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas ng tingin. Tahimik na huminga si Sunian, at sa unang pagkakataon, pinili niyang sabihin ang totoo. Hindi lahat, ngunit sapat para maintindihan ang dahilan. Gusto kong muling buksan ang kaso, sabi niya, at ang boses niya ay hindi nanginginig, kahit ang nakaraan ay malinaw na bumabalik sa bawat salita. Hindi ako ang nakabangga, niloko ako, pinaniwala akong ako ang may kasalanan. Sa sandaling iyon,
Tila may kung anong nagbago sa ekspresyon ni Fang Yechen, ang tensyon ay napalitan ng mas malalim na pag-unawa. Hindi niya agad sinabi ang iniisip niya, ngunit sa loob niya, unti-unting nawawala ang maling hinala, napapalitan ng galit, hindi sa kanya, kundi sa mga taong nanloko sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, mas mahina na ngayon. Parang hindi na siya naghahanap ng sagot, kundi nagtataka sa sarili niyang hindi niya ito naisip noon. Umiling si Sunyan, bahagyang ngumiti, hindi masaya kundi mapait. Ayokong makaabala, sagot niya, at iyon ang lalong nagpalalim sa tingin ni Fang Yechen. Abala? Ulit niya, bahagyang napailing, at sa unang pagkakataon, may halong emosyon ng boses niya na hindi niya kontrolado. Asawa mo ako, dagdag niya, hindi bilang paalala kundi bilang isang katotohanang bigla niyang naramdaman ng bigat. Sandaling natahimik si Sunyan at sa loob ng katahimikang iyon, may kung anong gumalaw sa kanya. Isang pakiramdam na hindi pa niya kayang pangalanan, ngunit hindi na rin niya kayang baliwalain. Kung ganoon, marahan niyang sabi, pwede mo akong tulungan. Hindi ito kahilingan, hindi rin ito utos, kundi isang simpleng pagbubukas na matagal niyang hindi ginawa. Lumalim ang katahimikan pagkatapos noon, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Sa halip, may kakaibang init na unti-unting pumapalit sa pagitan nila. Hindi malinaw, hindi pa buo, ngunit sapat para maramdaman. Sa gabing iyon, hindi na sila dalawang taong magkasama lang dahil sa kasunduan. Unti-unti, nagiging magkasama sila dahil sa isang bagay na pareho nilang hindi pa inaamin. At sa gitna ng katahimikan, isang bagong tanong ang nabuo. Hindi kung kailangan ba nila ang isa't isa, kundi kung gaano nila kayang lumapit nang hindi natatakot. Umuulan muli ng gabing iyon, mas mahina kaysa dati, ngunit sapat para gawing mas malinaw ang bawat tunog sa loob ng mansyon. Ang patak sa bubong, ang mahinhin na paghinga, at ang katahimikan na tila hindi na kasing layo tulad ng dati. Sa loob ng silid, magkatapat silang nakaupo, ngunit walang nagsasalita. Parang pareho silang naghihintay kung sino ang unang bibitaw sa hindi nakikitang distansya. Sa wakas, si Fang Yechen ang gumalaw, dahan-dahang inilapag ang baso sa mesa at tumingin kay Sunyan. Hindi na malamig ang tingin, kundi may lalim na hindi niya dati ipinapakita. Hindi ka na nag-iisa sa bagay na ito, sabi niya. Mababa ang boses ngunit malinaw ang bawat salita. At sa simpleng pangungusap na yon, parang may kung anong unti-unting nabasag sa loob ni Sunyan. Hindi siya agad sumagot, ngunit ang katahimikan niya ay hindi pagtanggi, kundi pag-iisip kung paano niya haharapin ang bagong realidad na ito. Sanay na kasi ako, sagot niya sa huli. Mahina ngunit tapat, at sa likod ng mga salitang iyon ay ang lahat ng taon na siya lang mag-isa ang lumaban. Sandaling natahimik si Fang Yechen, ngunit hindi na siya umatras. Sa halip ay bahagyang lumapit, hindi para pilitin, kundi para bawasan ang distansya na matagal nilang pinanatili. Hindi mo na kailangang masanay, dagdag niya, at sa pagkakataong yon, hindi na ito parang isang pahayag, kundi isang pangako na hindi niya sinasadyang ibigay. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit sa loob ng silid, unti-unting nag-iiba ang temperatura ng hangin. Hindi na ito malamig, hindi pa rin mainit, ngunit may kakaibang lambot na hindi nila maipaliwanag. Nang magtagpo muli ang kanilang mga mata, walang salita ang kailangan para maintindihan ang sandaling iyon. Isang hakbang, isang paglapit, at ang distansya na matagal nilang pinanatili ay tuluyang nabawasan. Hindi ito biglaan, hindi ito mapusok, kundi parang dalawang taong pagod na sa pag-iisa at handa ng sumugal kahit hindi sigurado sa kahihinatnan. Ngunit matapos ang sandaling iyon, hindi nila agad binigyan ng pangalan ng nangyari. Sa halip, bumalik ang katahimikan, ngunit iba na ito. Hindi na ito hadlang, kundi pahinga. Nakahiga si Sunyan, nakatingin sa kisame, habang ang puso niya ay mas mabilis pa rin kaysa karaniwan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kabilang panig, gising pa rin si Fang Yechen,
Ang mga mata ay nakapikit, ngunit ang isip ay gising na gising. Inuulit ang bawat sandali na parang natatakot na mawala ito. Sunyan, mahina niyang tawag. Hindi sigurado kung sasagot pa ito. Ngunit sa katahimikan, naramdaman niyang gising pa ito. Kapag natapos na ang lahat, hindi ko alam kung gusto ko pa bang bumalik sa dati. Walang kasiguraduhan ang tono niya, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Ang kasunduan na minsan nilang pinanghawakan ay unti-unti nang nawawala ng saysay. Sandaling hindi sumagot si Sunyan, ngunit ang kamay niya ay bahagyang gumalaw. Parang may gustong abutin, ngunit pinigilan. Hindi pa sila handa magbigay ng sagot. Hindi pa nila kayang pangalanan kung ano ang namamagitan sa kanila. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at katahimikan, may isang bagay na malinaw. Ang distansya na dati kanilang proteksyon ay unti-unti nang nawawala. At sa unang pagkakataon, pareho silang natakot. Hindi sa isa't isa, kundi sa kung gaano nila gustong manatili. Dumating ang umaga na tila mas malinaw ang liwanag kaysa dati, ngunit sa loob ni Sunyan, ang lahat ay mas komplikado. Parang ang bawat bagay ay may kahulugan na hindi niya agad mabigyan ng pangalan. Tahimik siyang bumangon, maingat na kumilos upang hindi makagawa ng ingay, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang gising na si Feng Yechen. Nakatingin lang sa kanya na parang matagal na siyang pinagmamasdan. Walang sinabi ang dalawa, ngunit sa pagitan ng kanilang mga mata, may isang tahimik na pag-unawa na hindi na kailangang ipaliwanag. Hindi na ito tulad ng dati na puro distansya at pag-iwas. Ngayon, kahit tahimik, may koneksyon na hindi nila kayang tanggihan. Sa hapagkainan, pareho silang naroon, ngunit hindi na awkward ang katahimikan, bagkus ay parang isang pahinga na pareho nilang tinatanggap. May nakausap na akong tao tungkol sa kaso, biglang sabi ni Feng Yechen. Hindi mataas ang boses, ngunit may kasiguraduhan na hindi niya ipinapakita noon. Bahagyang napatingin si Sunyan, hindi nagulat, ngunit may kakaibang paggalaw sa loob niya, isang halo ng pag-asa at takot. Talaga? Maikli niyang sagot, ngunit sapat iyon para ipakita na mahalaga ito sa kanya. Tumango si Feng Yechen at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Hindi ito magiging madali, pero sisimulan natin, dagdag niya. At ang salitang natin ay hindi sinasadya, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting gumagalaw ang mga bagay sa likod ng katahimikan. Ang pulis na nakausap ni Sunyan ay nagsimulang maghukay muli ng lumang kaso at ang mga detalye na dati tinanggap lang ay unti-unting kinukwestiyon. Sa kabilang banda, si Shenpilan at Gujayaming ay hindi mapakali. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng kaba na pilit nilang itinatago. Kung lalabas ang katotohanan, tapos tayo, sabi ni Shenpilan, habang ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo silang naging desperado, isang bagay na hindi nila namalayang, lalo lang magpapalapit sa kanila sa pagbagsak. Samantala, si Sunyan ay patuloy na nagtatrabaho, hindi na lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang taong may direksyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya kung ano ang gusto niya. Hindi lang hustisya, kundi ang mabawi ang sarili niyang pangalan. At sa likod ng bawat hakbang niya, naroon si Feng Yechen, hindi bilang isang taong kumukontrol, kundi bilang isang tahimik na presensya na handang sumalo kung kinakailangan. Hindi niya ito laging nakikita, ngunit nararamdaman niya sa mga tawag na dumarating sa tamang oras, sa mga problemang biglang nawawala bago pa lumala. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa sala, tahimik na umiinom ng tsaa, biglang nagsalita si Sunyan, parang hindi na niya kayang itago ang iniisip. Kapag napatunayan ang lahat at nalinis ang pangalan ko, mahina niyang sabi, habang ang mga mata niya ay nakatutok sa tasa, ano ang mangyayari sa atin? Sandaling natahimik si Feng Yechen, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil sa dami nito. Tumingin siya sa kanya, hindi nagmamadali, at sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiwas. Hindi ko alam,
Sagot niya sa huli. Ngunit hindi ito parang kawalan ng direksyon, kundi isang tapat na pag-amin. Pero alam ko na ayokong bumalik sa dati. Sa simpleng pangungusap na yon, parang may kung anong gumalaw sa loob ni Sunyan, isang pakiramdam na hindi na niya kayang baliwalain. Hindi pa ito pangako, hindi pa ito pag-ibig na malinaw, ngunit sapat para maintindihan niya na ang hinaharap ay hindi na lamang kanya. Unti-unti, nagiging kanila na rin ito. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan na paparating, may isang bagay na tahimik na tumitibay, hindi ang kasunduan, kundi ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila, na kahit walang pangalan, ay hindi na nila kayang itanggi. Hindi na tahimik ang mga sumunod na araw, bagkus ay parang unti-unting bumibigat ang hangin sa bawat lugar na puntahan nila, na para bang ang katotohanan ay papalapit na at wala nang sino man ang kayang pigilan ito. Sa loob ng istasyon ng pulisya, muling binuksan ang kaso, mga lumang file na natabunan ng alikabok ay isa-isang inilatag, at ang mga detalye na dati hindi pinansin ay ngayon sinusuri ng mabuti. Tahimik na nakaupo si Sunyan sa harap ng mesa. Ang mga kamay niya ay magkadikit, hindi nanginginig, ngunit malinaw ang tensyon sa bawat paghinga niya. Sa tabi niya, si Feng Yechen ay hindi nagsasalita, ngunit ang presensya niya ay sapat na para maging sandalan, hindi sa paraang nakikita ng iba, kundi sa paraan na siya lamang ang nakakaalam. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi ng investigador, ang boses ay seryoso, ngunit hindi mapanghusga, may mga taong kailangang managot. Tumango si Sunian, hindi dahil gusto niyang makakita ng pagbagsak, kundi dahil matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Ang pagkakataon na marinig ang katotohanan ng walang pagbaluktot. Sa isip niya, bumabalik ang lahat. Ang gabi ng aksidente, ang takot, ang paniniwala na tama ang ginagawa niya, at ang pagkabigo ng malaman niyang ginamit lang siya. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating babae na madaling malinlang. Ngayon, handa na siyang harapin ang lahat kahit gaano pa ito kasakit. Sa kabilang panig ng lungsod, hindi na mapakali sina Shenpilan at Gujayaming, ang dating kumpiyansa ay tuluyan ng napalitan ng takot na pilit nilang tinatago sa isa't isa. Hindi pwedeng mangyari ito, mariing sabi ni Shenpilan, habang ang mga mata niya ay puno ng galit at kaba. May paraan pa, dagdag nito, ngunit sa likod ng mga salita, malinaw na nawawala na ang kontrol niya sa sitwasyon. Si Gujayaming, na dati puno ng yabang, ay tahimik lamang. Ang mukha ay maputla, na para bang na ngayon lang niya lubos na naiintindihan ang bigat ng ginawa niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga bagay na itinago nila ay unti-unti nang lumalabas, at walang kasinungalingan ang kayang takpan ang katotohanan magpakailanman. Habang papalapit ang araw ng pagharap sa korte, mas lalong tumitindi ang tensyon, ngunit sa gitna nito, mas nagiging malinaw ang relasyon ni Sunyan at Feng Yechen. Hindi na nila kailangang magsalita para magkaintindihan, at sa bawat maliit na kilos, isang tingin, isang paglapit, naroon ang katahimikan na dati pader, ngunit ngayon ay naging tulay. Isang gabi, habang nakatayo sila sa balkonahe, pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod, biglang nagsalita si Feng Yechen. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng laman. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong manatili ka. Hindi ito utos, hindi ito kasunduan, kundi isang simpleng hiling. Sandaling natahimik si Sunyan, hindi dahil hindi niya alam ang isasagot, kundi dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng matitirhan. Hindi na rin siya ang babaeng tumatakbo mula sa nakaraan. Ngayon, may kakayahan na siyang pumili. At sa unang pagkakataon, ang desisyong iyon ay hindi nakabase sa pangangailangan, kundi sa nararamdaman. Tumingin siya kay Feng Yechen, diretso, walang pag-iwas, at sa katahimikan na iyon, may isang sagot na hindi na kailangang sabihin. At sa sandaling iyon, bago pa man matapos ang laban, malinaw na ang isang bagay. Hindi lang hustisya ang kanilang hinahanap, kundi ang hinaharap na pareho nilang gustong buuin. Dumating ang araw ng paglilitis na parang isang tahimik na bagyo. Walang malakas na ingay, ngunit ramdam sa bawat sulok ang bigat ng mangyayari.
Sa loob ng korte, malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang mga tingin ng mga taong naroon. Bawat isa'y naghihintay ng katotohanan na matagal nang itinago. Nakaupo si Sun Yan sa kanyang pwesto, tuwid ang likod. Ang mga mata ay malinaw. Wala na ang takot na dati bumabalot sa kanya. Sa tabi niya, si Feng Yechen ay tahimik, ngunit ang presensya niya ay matatag. Parang isang pader na hindi na kailangang ipakita ang lakas dahil alam mong naroon ito. Nang magsimula ang pagdinig, isa-isang inilatag ang ebidensya, ang mga pahayag ay naging mas malinaw at ang kasinungalingan na matagal nang pinanghawakan ay unti-unting gumuho. Nang tawagin ang pangalan ni Shen Pilan, ang dating kumpiyansa ay tuluyan nang nawala, napalitan ng pagkataranta na hindi na nito maitago. Si Gu Jiaming, na minsang naging sentro ng mundo ni Sun Yan, ay hindi na makatingin ng diretsyo. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi na huli na para itama ang lahat. Sa bawat salitang lumalabas, mas lalo pang nagiging malinaw ang katotohanan na si Sun Yan ay hindi ang may kasalanan, kundi isang taong ginamit, isang taong nagbayad para sa kasalanan ng iba. Ngunit sa halip na makaramdam ng galit, ang naramdaman niya ay katahimikan, isang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag natapos mo na ang isang laban na matagal mong pinasan. Pagkatapos ng lahat, nang ibaba ang hatol at tuluyang matapos ang kaso, hindi agad umalis si Sun Yan. Nakatayo siya sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng espasyo kung saan minsan siyang nawalan ng boses, at ngayon, doon din niya muling nakuha ang sarili niya. Sa labas, naghihintay si Feng Yechen, at nang makita siya, hindi ito nagsalita agad. Parang binibigyan siya ng oras na tapusin ang lahat sa sarili niyang paraan. Nang lumapit siya, hindi niya agad tinanong kung ano ang susunod, kundi tahimik lang na naglakad kasabay niya, na para bang alam na nila pareho kung saan sila patungo. Sa labas ng gusali, sumalubong ang liwanag ng araw, maliwanag, ngunit hindi masakit sa mata. Parang isang bagong simula na hindi kailangang ipilit. Tapos na, mahina niyang sabi. Hindi bilang pagdiriwang, kundi bilang isang pag-amin na, sa wakas, malaya na siya. Hindi lang sa batas, kundi sa nakaraan. Tumango si Feng Yechen, tumingin sa kanya na parang may gustong sabihin, ngunit piniling gawing simple ang lahat. Hindi pa, sagot niya. Bahagyang ngumiti, simula pa lang. Sandaling natahimik si Sun Yan, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito dahil sa pag-iwas o pagdududa. Tumingin siya sa kanya, diretso, at sa unang pagkakataon, hindi na niya inisip kung dapat ba siyang manatili o umalis. Hindi na niya kailangan maghanap ng dahilan, dahil ang sagot ay malinaw na. Kung ganoon, marahan niyang sabi, ang boses ay may bahagyang init na hindi niya tinatago. Pipiliin ko ang simula na yon. At sa gitna ng liwanag at katahimikan, walang engranding pangako, walang dramatikong eksena. Dalawang taong natutong mabuhay mag-isa ang sabay na naglakad pasulong. Hindi dahil kailangan nila ang isa't isa, kundi dahil pinili nila. Sa wakas, hindi na ito isang kasunduan, hindi na ito isang pagtakas, kundi isang tunay na simula na pareho nilang hinintay kahit hindi nila alam kung kailan ito darating.